Magandang araw mga ka-mercenary, salamat po sa walang sawang pagsuporta kay Ghislaine. Salamat rin sa mga nagpapadala ng tulong sa pamamagitan ng pag-join at rejoin sa aking teritoryo. Shout out po sa inyo, Baron Daryl, John Montserrat. Shout out rin po sa iyo, Count Chapa, salamat po sa pagpapadala ng armas sa digmaang ito. Salamat rin po sa inyong lahat. Ang nakaraan. Nagawang makaligtas ng pangkat ni Gillian sa pananakop ng hukbo ni Harold, iyon ay dahil sa stratehiya na ginawa ni Claude, na naging perpekto iyon ay dahil sa pagtutulungan nila ni Vanessa, Gillian at ng Fenris Knight. Kaya lang hindi doon natapos ang kwento, dahil nang lumipat sana ng pwesto sila Gillian mabilis silang nahabol ng kalaban, at pinuna na nitong si Tatang sila Vanessa na lumayo, at haharapin naman ni Gillian at ng Fenris Knight ang buong hukbo ni Harold, makapagbigay lang ng sapat na oras sa pagdating ng ating bida. Na dito ay kaharap na ni Tatang Gillian si Tandang Hurton. Pagpapatuloy, sa pagkakataong ito, hindi nag-ante si Gillian na maunang lumusab ang kalaban, ito na ngayon ang nagmamadlaing sumugod, lamiyad ito ng ubod lakas, at dalawang kamay na hawak-hawak at ihahataw sa kanyang kalaban na nasa ibaba niya ngayon. Ayun na nga, sakay ng kanyang kabayo, buong lakas na inihampas ni Tatang ang kanyang malaking palakol sa kalaban, sa paghataw nito ay talagang sinisigurado niyang matatalo ang kalaban, kaya lang veterano rin si Hurton, nagawa niya itong sanggain ng kanyang espada. Napakatindi ng pag-atakeng ito ni Tatang Gillian, ramdam ni Hurton na iba ang lakas ngayon ni Gillian kumpara ng una silang nagkaharaw sa kastilyo, na para ba raw naging ibang tao ang kanyang katapat ngayon. Nahawi palayo ng bahagya si Hurton sa tagpong iyon sa lakas ng pag-atake ni Gillian, iyon ay dahil sa hindi na nagtitimpi itong si Tatang, at wala nang inaanti pagstratehiya, matira-matibay na talaga sa pagkakataong ito. Hindi talaga nag-aaksaya ng oras itong si Gillian, hindi pwedeng maubos ang oras niya rito kay Hurton na kanyang kalaban, kailangan niyang matalo kaagad ito sa lalong madaling panahon para magawa nitong maubos pa ang mga sundalo ng kalaban at mailigtas ang kanyang mga kasama. Takang-taka talaga itong si Hurton ngayon, hindi niya moari kung anong nangyari at bakit biglang lumakas ang kanyang kalaban na samantalagang ay tinakbuhan lamang siya nito ng una. At ayun na nga, hindi papayag si Tandang Hurton, agad na rin itong kumilos, iwinasiwas niya ang kanyang sandata. Pilit na sinasabayan ang lahat ng pag-indayog ng sandata ni Tatang Gillian, mahuhusay rin ang mga kabayo ng mga ito, dahil nakakasabay sa galawan nilang dalawa, tuloy-tuloy, at walang gustong magpatalo sa dalawang ito. Dito ay nakapagpakawala ng isang atake sa katawan itong si Hurton, kaya lang mabilis na nagawang iharang ni Gillian ang hawakan ng kanyang sandata sa kanyang dibdib, sapat para maprotektahan ito sa nakakamatay na pag-atake. Iba rin talaga ang karanasan nitong si Gillian sa pakikipaglaban, dahil matapos iharang ang hawakan ng sandata nito, agad niyang hinailapay taas ito para maipit ang sandata ng kanyang kalaban, na agad na ikinagulat ni Tandang Hurton. Ayun na nga, sa bilis at puwersahang pagkakaipit ng sandata ng kalaban ni Gillian, agad itong tumilapon paalis ng kanyang kamay, bagay na hindi niya inaasahan, tanda rin na nakakalamang na ngayon si Tatang Gillian sa tagpong ito. Matapos noon, dito nakakuha ng tamang pagkakataon itong si Tatang Gillian, hindi niya sinayang ito, kaya isang mabilisang pagwas-iwas ng kanyang palakol ang pinakawalan nito, na agad nitong nahiwa ang katawan ng kanyang kalaban, na mabilis ring sumirit ang dugo mula sa dibdib nito. Hindi lamang iyon, dahil pati rin pala ang kanyang kabayo ay nadali ni Gillian, bagay na hindi niya inaasahan ngayon, kainis, putik na matandang ito, naisahan ako, sabi niya, na lamang talaga ngayon si Gillian sa rematch nilang ito. Dahil doon, agad na bumags ang kabayo ni Hurton, napuruhan ito sa ginawang pag-atake ni Gillian, at tumalon rin paalis kaagad si Hurton sa kanyang kabayo para hindi siya mabagsakan nito, at makahanda sa posibleng pagsugod uli ni Gillian. Hawak-hawak nitong isang ito ang kanyang balikat na sugatan, sabi niya sa kanyang sarili, ang bilis niya, ang lakas niya, ang tuloy-tuloy na momentum ng kanyang pagsugod ay ibang-iba sa una naming paghaharap. Talong-talo na sila pagdating sa bilang, duhadaw sila sa labang ito, sugatan na rin siya, pero saan nanggagaling ang kanyang lakas, pagtataka nito, na pawis na rin at nahihirapan sa kanyang pinsala. Hindi lang iyon ang gumugulo sa isipan nitong si Tandang Hurton, iyon ay dahil nanghihinayang siya para kay Gillian, alam niya ngayon na mas malakas si Gillian sa kanya,
pero bakit raw ito naririto sa teritoryo ng ating bida na walang pag-asa? Dahil doon nagtanong ito kay Gillian, hindi ko maintindihan, bakit ang isang tulad mo na napakalakas ay sinasayang ang buhay mo sa isang baliw na pinuno? Galit na sabi nito, hindi talaga nila maiintindihan ang mga tauhan ng ating bida, iyon ay dahil wala silang karanasan ng pamumuno ni Ghislaine. Dito ay nagalit itong si Gillian, sabi niya, walang sinuman ang pwedeng tumawag na isang baliw sa aming kamahalang Ghislaine Fenris, hindi ko hahayaang mabuhay ang sinumang bastyusan ang pangalan ng aming kamahalan. Dito ay itinaas ni Gillian ang kanyang sandata, kahit napawisan na ito sa hirap at pagod, dala na rin ng pinsala nito sa katawan, ay kitang-kita pa rin ang determinasyon nitong lumaban at ipanlo ang digmaang ito hanggang pagdating ng ating bida, sabi niya, hindi ko rin hahayaan na insultuhan ang pangarap ng aking kamahalan, sabi nito ng seryoso. Sabi pa ni Gillian, iyon ang paninindigan ko bilang isang mandirigma, na dito ay kinilabutan pa ng husto ang isang ito, iyon ay dahil alam niya na anumang sandali ay maaaring magwakas na ang kanyang buhay sa kamay ni Tatang Gillian. Nang marinig rin niya ang sinabi ni Gillian, mas lalo itong nagulat, iyon ay dahil walang sinumang mercenary o mandirigma ang sasabihin ang mga ganong salita. Iyon ay dahil ang mga maharlika ay ginagawang kagamitan lang ang mga mercenary, dinabayaran at pagkatapos ay binabaliwala na, pero ang nakikita niya kay Gillian ay isang mercenary na hindi naglilingkod sa pera, ang hindi niya maintindihan ngayon ay anong meron kay Ghislaine para ibuwis ni Gillian ang kanyang buhay na hindi nila makita ngayon. Dahil doon, biglang sumagi sa kanyang isipan ang ating bida, sabi nito, huwag mong sabihin si Baron Fenris, nagawa niyang mapaamo ang halimaw na layon na ito bilang kanyang kabalyero. Kaya mas lalong natatakot ngayon si Hurton sa kung anong klaseng pinuno ang ating bida. Dito ay muling sumugod na si Gillian, sa sandaling nag-iisip si Hurton, narito na sa kanyang harapan si Tatang Gillian, nawawakasan na ngayon ang kanyang buhay. Kaya lang talagang hanggang sa huling sandali ay hindi ito papayag na mamamatay lang siya ng walang kalaban-laban, buong higpit niya ngayong hinawakan ang hawakan ng kanyang espada, at pinagnalit ang kanyang ngipin sa gigil na pumalag kay Gillian. Ayun na nga, sa nakamamatay na pag-atake ni Gillian, kasama na rin ang puwersa na nanggagaling sa kabayo nito, hindi pa rin niya nagawang mapuksa itong si Hurton, dahil nagawa pa rin itong sanggain ang kanyang pag-atake. Kasabay noon, gamit ang dalubhasa nito sa paggamit ng espada, binago niya ang bigat at puwersa ng pag-atake ni Gillian, pinadulas niya ito sa kanyang espada, dahilan para dumaos-das lamang ito na. Para bang sa hangin lang tumama ang pag-atake ni Gillian. At dahil doon, nakakuha ng tiyempo ang kalaban na atakihin ang kabayo ni Tatang Gillian, sapul nito ang likurang bahagi ng katawan ng kabayo, na napaigtad ito sa sakit ng pagkakahiwa ng kanyang laman, sapat para ma-outbalance rin si Gillian sa pagkakasakay nito sa kabayo. Dito ay itinaas ni Hurton ang kanyang espada, sabay labas ng kanyang mana o aura. Sabi nito, patawarin mo ako sa aking kabastusan sa iyo, White Lion Gillian, bilang parehas na kabalyero, hinahamon kita ngayon sa parehas at patas na duelo, sabi nito. Sa kabilang banda naman ng digmaang, dito ay madaling-madali na si Harold na tapusin ang digmaang ito, kaya sumigaw ito at nagbigay ng utos, palibutan sila, at aatakihin sa magkabilang bahagi, mariing utos nito, dahil masyado nang matagal ang laban. Ayun na nga, nasa likuran nila Gillian ang kanilang mga salamangkero para sumuporta sa kanilang mga kabalyero, habang sila Gillian ay hinaharangan ang mga nasa gitna para hindi makalapit, kaya lang sa dami ng mga kalaban, agad pumunta sa gilid ang mga ito at ang kanilang target ay ang mga salamangkero, kailangang mapatay ang mga ito. Kitang-kita nila ang mabilisang paggalaw ng mga kalaban, kaya agad natarante si Alfoy, ayan na sila, sabi ko naman kasi dapat tumakas na lang tayo noong una. Sa dami nila mapapaligiran na tayo. Katapusan na natin, inay ko po, dito naman si Tandang Galberic ay naaaning na rin sa pagrereklamo ni Alfoy. Sabi nito, putik na yan, wala ba talaga tayong magagawa rito ngayon? Tanong nito, na si Vanessa ay malalim na ang paghinga nito, iyon ay dala na rin ng pagod nito at pressure ng digmaan. Dahil doon, itong si Vanessa ay agad nagbigay ng utos, sabi nito, Alfoy, mga salamangkero, lahat ng sundalo, gumawa kayo ng paikot na posisyon, mabilis at mariing utos nito sa kanyang mga kasama. Matapos ng utos na iyon, walang pakundangang bumaba ito sa kanyang kabayo, at agad nagpalabas ng isang magic circle,
at magpapakawala na naman ito ng kanyang mahika para lang tapatan at lumaban sa pag-atake na gagawin ng kalaban sa kanila. At ayun na nga, isang ice wall ang pinakawalan ni Vanessa, Picot, sa kanila, sapat para hindi sila kaagad na mapuntahan ng mga kalaban, ng Tanjin bukas lamang ay ang nasa gitna at unahan, ang pangkat nila Gillian, para ito lang ang daan na papasukan ng mga kalaban, kaya napahinto kaagad ang mga kalaban na susugod sana kanila. Dito ay nahinto at nagulat ang mga kalabayero ni Harold, putik ano ito, ice wall? Paano tayo papasok sa kanila? Hindi natin sila magagawang patayin kaagad? Wala nang ibang daan, sambit ng mga ito na hindi na nila alam ang gagawin ngayon. Itong si Harold naman ay talagang buwiset na sa salamangkero ng ating bida. Sabi nito, kainis talaga ang babaeng iyon. Ang mga pakulo nila nakakainis na, hadlang siya sa aking plano, sabi nito. Dahil doon, agad niyang tinawag ang kanyang salamangkero, Willow, gumamit ka ng mahika. Opo kamahalan, sagot nito na may halong inis, hindi sa kanyang kamahalan kundi kay Vanessa na patuloy rin siyang pinahihirapan ng mga teknik ni Vanessa. Kasabay noon ay sumigaw uli si Harold at nagbigay utos, ikawalang squad ng Twin Wings Knight ay pumasok kayo sa gitna, at unahing paksain ang mga salamangkero ng mga kalaban, utos ni Harold, na agad nang kumilos ang mga ito. Natunugan nila Gordon at mga kasama nito ang plano ng kalaban, kaya agad ring kumilos ang mga ito. Kahit puno na ng dugo ang kanilang katawan, mula sa dugo ng kalaban at kanilang mga pinsala, hindi nila hahayaan na makapasok ang mga kalaban. Sabi ni Gordon, sige lang subukan ninyo, hindi kayo makakapasok rito, matapang na sabi nito, sigaw naman ni Pirate Man, magkakasubukan tayo, pigilan sila, sigaw ng mga ito. At ayun na nga, sabay-sabay. Sumugod ang mga kabalyero ni Harold sa gitna at hinarap ang mga ito ang Fenris Knights. Sa tikas ng mga armor nito at ng kanilang mga kabayo, ay nagmistok lang higanti ang mga ito sa harapan nila Gordon. Ayun na nga, dahil rin sa mga baguhang kabalyero lamang ang mga Fenris Knights, nahihirapan sila sabayan ang mga ito, si Pirate Man ay nasugatan na sa kanyang balikat gawa ng kanyang kalaban. Hindi lamang iyon sa puwersa at lakas ng mga ito, nagawang pabagsakin mula sa kabayo itong si Gordon nang humarap sa kanya, tanda na nakakalamang na ang mga kalaban sa tagpong ito. At ayun na nga, nabigyan na ng pagkakataong ang mga kalaban na makapasok papunta kila Vanessa, nahawi na sila Gordon, at tuloy-tuloy na pagrag-asa ang ginagawa ngayon ng kabalyero ni Harold. Dito ay talagang hindi pa rin papayag ang isang ito, bahala na maubos ang kanyang mana, hindi sila pwedeng mamatay rito ngayon. Kaya buong lakas na ngayong ibubuhos ni Vanessa ang kanyang lakas mapigilan lang uli ang kanyang mga kalaban. Mabuti na lamang kahit nagrereklamo madalas si Alfoy at mga kasama nito, ay talagang nakikipagtulungan na sila kay Vanessa. Sun God Sphere, tawag nila sa kanilang pamamaraan na pinakawalan ngayon na para bang mga laser ang mga ito ang direktang pinatamaan ang mga kabalyero. Matapos pigilan ang unang pangkat ng mga kalabang lumusab sa kanila, dito ay agad na paluhod itong si Vanessa. Bumagsak rin ang kanyang tungkod. Napahawak ito sa kanyang leeg, tanda na talagang pagod na pagod, at hinang-hina na ito sa labang kanilang kinahaharap. Dito ay nataranta itong si Alfoy, kaya nasabi nito, paktay na, Vanessa, kung patuloy kang gagamit ng mahika na kumakain ng maramihang mana ng sunod-sunod, tiyak mamamatay ka, pag-aalala nito, ganun rin ang ibang salamangkero, at si Galberic, dahil pag namatay si Vanessa tiyak patay rin sila ngayon, dahil ilang beses na silang nililigtas ni Vanessa, at sumusunod lang sila rito. Dito kahit hirap na ito, talagang hindi pa rin mawawala sa kanya ang kanyang puso para protektahan ang mga kasama. Sabi nito, nag-aalala kayo sa akin? Huwag, ang mahalaga ngayon ay ang ating mga kabalyero, kailangan nila ng tulong natin, sabi nito. Kaya lang ang pagod at hirap na itsura ni Vanessa, ay biglang napalitan ng gulat at takot. Isang banta sa kanilang buhay ang kanyang nakikita ngayon. Hindi lamang iyon, dahil kahit si Tatang Gillian ay agad na nakita at naramdaman ang matinding panganib na paparating kila Vanessa at kanyang mga kasama, na napangiti naman ang kalaban ni Gillian sa pangyayaring ito. Ayon naman pala, muli na namang umariba ang salamangkerong ito, itinaas niya ang kanyang kamay, at isang bilog na parang bowl ang apoy o araw ang lumitaw ngayon sa kanyang itaas, sa itsura nito ay talagang yari ang tatamaan nito. Ang salamangkang ito ay ang mahika na ginamit ni Willow para wasakin ang tarangkahan ng Fenris,
Pag tumama ito ng direkta tiyak na matutunaw ang ice wall, at ang lahat ng matatamaan nito ay tiyak na matutunaw rin. Dahil sa pangyayaring ito, si Gillian ay hindi makapag-focus ngayon sa kanyang laban, sabi nito, mga kasama, salita na puno ng takot, lungkot at kaba para sa sasapitin ng buhay ng kanyang mga kasama ngayon sa oras na magtagumpay si Willow, kaya lang hindi niya alam na hindi lang si Willow ang kalaban, si Hurton na nasa harapan niya ngayon ay sasamantalahin ang pagkabalisa ngayon ni Gillian. Dahil doon, agad na sumugod itong si Hurton na galit, mabuti na lamang ay nagawa itong sanggain ni Gillian, dahil kung hindi tapos talaga siya sa oras na malingat pa siya. Sabi ng isang ito, "Hoy, mag-focus ka sa akin, hindi ba nasa duelo tayong dalawa?" Sabi nito na nakangiti, iyon ay dahil kahit matalo siya ni Gillian, wala nang pag-asa ang mga kasama ni Tatang, dahil hindi makakaalis ngayon si Gillian sa lugar na ito para iligtas ang kanyang mga kasama. Dito ay parang mas kakaiba pa ang mahika na ito kaysa una, dahil parang mas malaki ito ngayon. Sabi niya, "Mga salamangkero ng Fenris, salamat sa inyo at ngayon ay nakatanggap ako ng kaliwanagan," sabi nito. Sabi pa ng isang ito, "Kahit gaano pa kayo kalaban, sa oras na pumanig kayo sa maling grupo, lahat kayo ay nakatakda ng magiging abo." Wow ha, tawa nito na para ba nababaliw na. Kasabay ng sigaw ni Willow, itong si Gillian ay sumigaw na rin ng ubod lakas. Ang isip niya ay kailangan niyang manalo kay Hurton na kalaban niya, at ang iligtas ang mga kasama niya sa gagawin ni Willow. Sa sigaw na iyon ni Gillian, isang matinding pagwas-iwas ng kanyang palakol ang pinakawalan niya kay Hurton, dahilan para tumilapon ito palayo sa kanya, sapat para magkaroon sila ng distansya sa isa't isa, na ikinabigla ni Hurton. Matapos noon, ay agad-agad na kinuha ni Gillian ang punyal sa kanyang likuran. Nagmamadali, dahil wala na siyang oras na dapat pang sayangin ngayon. Nang makuha niya ito, agad-agad niyang itinapon ito sa isang direksyon, na iisa lang ang target, iisa lang ang nasa isip, ang iligtas ang kanyang mga kasama, lahat-lahat na ngayon ay ginagawa ni Tatang Gillian. Ayun na nga, ang punyal na pinakawala ni Gillian ay para rito sa angas na ito, kay Willow, na nagulat at nataranta ngayon sa paglipad ng punyal ni Tatang patungo sa kanya, ginawa ni Tatang iyon para guluhin at pigilan ang isang ito. At ayun na nga, sapol sa balikat si Willow, sayang lang at hindi ito tumama sa ulo ni Willow. Pero sapat na ito para pansamantalagang pigilan ang kalaban, at mabigyan ng oras sila Vanessa para makapaghanda. Dahil sa ginawang iyon ni Gillian, ang naturang mahika na ito ni Willow ay biglang sumabog nang hindi ito nakokontrol ni Willow kung saan tatama. Ayun na nga, ang pagsabog ay hindi tumungo sa direksyon nila Vanessa, kundi tumama ito sa isang lugar sa desyertong ito, dahilan para ma-extend pa ang buhay ng mga kasama ni Gillian. Dahil sa pangyayaring iyon, itong si Harold ay gulat na gulat sa nangyari, bakit hindi raw ito tumama sa kalaban, anong nangyari, sino na naman ang pumihil sa kanya. Dahil rin doon, tuwang-tuwa ang mga Col-Okoy na ito, sabi ni Pirate Man, "Ayos buhay ako." Tuwang-tuwa rin itong si Gordon, tinamaan ni Commander Gillian ang salamangkero ng kalaban, "Salamat Tatang," sabi nito kay Gillian, dahil utang nila ngayon ang buhay nila kay Gillian. Ganon rin itong si Vanessa, isang napakagandang ngiti ang sumilay sa mukha nito, pawisan na nagpapasalamat ng husto kay Gillian, dahil buhay silang lahat ngayon dahil kay Tatang. Matapos noon, agad sumigaw itong si Gillian, namumutla na ang itsura nito sa pagod nito, "For sure at iba pa," sabi niya. "Pumuwesto na kaagad kayo para protektahan ang inyong mga kasama, at huwag aalis sa inyong pwesto kahit na anong mangyari." Sigaw nito na talagang lahat na ginagawa ni Gillian matulungan at mailigtas lang niya ang kanyang kasama. Kaya lang habang abala at nabaling ang atensyon ni Gillian sa mga kasama niya, isang boses ang nagsalita, "Sayang katanda," at isang espada ang tumagos ngayon sa katawan ni Gillian, malinis, dire-diretso na dumaan ito sa katawan ni Tatang Gillian nang hindi niya napapansin. Kitang-kita iyon ni Vanessa, kaya agad nanlamig ang katawan nito sa kanyang nasaksihan, dahil sa pagliligtas sa kanila ni Gillian, ang buhay ni Tatang ngayon ang naligay sa panganib. Buong lakas na ibinabaon ngayon ni Hurton ang kanyang espada sa katawan ni Gillian, sabi nito, "Isa kang hangal, iyan ang kabayaran sa pag hindi mo pagseryoso ng laban natin, sayang ka White Lion," sabi nitong si Hurton, naramdam ni Gillian ang malamig at matalim na espada ng kalaban na dumadaan sa kanyang mga laman. Kaya lang talagang hindi papayag si Tatang na sa ganito lang siya mamatay, kaya dito ay namula na bigla ang kanyang mga mata,
Nagliwanag, tanda na ibubuhos na niya ang huling natitirang hininga niya para mapatay si Hurton. Mabilis na hinugot ni Hurton ang kanyang espada sa katawan ni Gillian, dahilan para mas lalong mapunit ang mga laman ni Tatang, para rin umiwas si Hurton sa pag-atakeng ginawa ni Gillian na ubod lakas pa rin ang pagkakawasiwas nito. Kahit malala na ngayon ang tama ni Gillian, buong lakas niyang inatake ang kalaban nito, kaya lang nasanggana naman ito ni Hurton, iyon ay dahil hindi na katulad kanina ang lakas ni Gillian ngayon. Dahil rin doon, nakaisa na naman itong si Hurton sa katawan ni Gillian, nagawa na naman niyang mahiwa ang dibdib ni Tatang, karagadagang pinsala sa katawan nito. Hindi lamang iyon, dahil sunod-sunod na ngayon ang ginagawang pag-atake ni Hurton, agad niyang sinaksak ang kaliwang balikat ni Gillian, lahat ng mga delikadong parte ng katawan ni Gillian ay ang target ng kalaban nito. Sa ilang segundong nalingat, tama at pagkakamaling nagawa ni Gillian ang naging kapalit nito ngayon ay ang kanyang buhay. Sunod-sunod ngayon ang pagbuga niya ngayon ng dugo, patuloy ring tumatagas ngayon ang dugo sa kanyang katawan ngayon. Dito ay nakokonsensya ang isang ito sa nangyari, sabi niya. Ayaw ko sanang tapusin ito sa ganitong pangyayari, pero sa digmaan hindi mo masasabi ang resulta ng laban, sabi nito, iyon ay dahil sinamantala rin niya ang pagkalingat ni Gillian para iligtas ang mga kasama. White Lion, sa digmaan, hindi mo lagi masisigurado ang resulta ng mga balak mong gawin, sabi ni Hurton, sabay hatik ng espada nito mula sa katawan ni Gillian. Na lalong nagpasirit ng gusto ng dugo mula sa katawan ni Tatang, nakitang-kita ngayon na parang kinatay na hayop ngayon ang katawan nitong si Gillian. Lahat ng mga tauhan at mga taga-Fenris ay kitang-kita ang sinapit ng pinakamalakas sa kanila ngayon. Napasigaw si Gordon, Commander Gillian, sabi nito na puno ng takot, lungkot sa kanyang nakita, sabi naman nitong si Put, Lolo, tanging salitang lumabas sa kanyang bibig na puno ng pag-aalala sa buhay ni Gillian, na hindi niya matulungan dahil nasa malayo siya. Si Vanessa naman ay nagwawala ngayon sa pagsigaw, Tatang Gillian, hindi. Sigaw nito na kitang-kita ang pagsisisi, pag-aalala, at kalungkutan sa kanyang mukha sa sinapit ni Gillian, iyon ay dahil sa kanya, mamamatay si Gillian, kung sapat lang sana raw ang kanyang lakas, hindi sana sila ililigtas ni Gillian at hindi sana ito mamamatay. Sa pagkabagsak ni Gillian ay sinamantala na ito ni Harold, agad itong sumigaw at nagbigay ng utos, wala na ang kanilang commander, sugurin ang mga kalaban, patayin sila at walang aitit-irang buhay, mariing utos nito dahil pagkakataon na niya para ubusin ang mga tauhan ng ating bida. At ayun na nga, nagmamadali na ngayon ang mga kalaban, iniwan na nila si Gillian, bagsak sa lupang ito, naliligo sa sariling dugo, hindi makatayo, na ilang sandali na lang ay susunod na rin ang kanyang mga kasama na mawala ng buhay sa kamay ng mga kalaban. Mahina na ang paghinga ngayon ni Gillian, ang mga mata nito ngayon ay hindi na maidilat pa ng maayos, dala ng pagod, at panghihina sa dami ng dugo na nawala sa kanya. Kahit hindi na makatayo at malapit ng mamatay itong si Tatang, ang kanyang mata ay nasa kanyang mga kasama pa rin, ang kanyang isipan at puso ay gusto pa ring iligtas ang mga kasama. Dito ay nakikita niya kung paano na piyang tutulungan ang kanyang mga kasama, isa-isa nang pinababagsak ang mga sundalo ng Fenris, at ganun rin ang mga Fenris Knights. Wala silang kalaban-laban ngayon, sa pagkawala ni Gillian, mabilis na bumaba ang morale o tiwala ng kanyang mga kasama. Na lumaban, dahilan kung bakit isa-isa na silang bumabagsak ngayon. Si Vanessa naman ay gustong-gustong putnahan si Gillian, umiiyak ng husto ngayon, sinisisi ang Giselle. Napilit naman siyang pinipigilan ni Alfoy at ni Galberic, na hindi pwedeng mamatay rin si Vanessa, dahil ito na lang ang natitira nilang pag-asa ngayon. Dito ay nasabi ni Gillian sa kanyang sarili, heto na ba ang katapusan namin, dito na ba ako mamamatay? Tanong nito sa sarili, dahil hindi na siya makatayo ngayon, wala na rin siyang magawa pa para iligtas ang mga kasama. Naalala pa nito bigla ang unang pagkakataon na nakilala niya ang ating bida. Ito ang panahon na niligtas ni Ghislaine ang kanyang nag-iisang anak na si Rachel, at dito rin siya nanumpa na ibibigay niya ang kanyang buhay para sa ating bida. Hindi rin niya makakalimutan ang sinabi sa kanya ng ating bida, sabi nito, pakiusap, simula ngayon ikaw na ang bahala sa akin Gillian, sabi ni Ghislaine na buo ang tiwala nito sa kay Tatang. Kaya lang nabigo niya ang pangako niya sa ating bida, hindi niya nagawang protektahan ang pangarap ni Ghislaine, na ang kanyang mga mata ngayon ay unti-unti nang nawawala. Ang bagong binigay sa kanya ng kanyang kamahalan na si Ghislaine ay hindi na niya maipagpapatuloy pa,
patawad ka mahalan ko, sabi nito ng mahina. Naalala rin ni Gillian kung paano sila nagsimula ng ating bida, kung paano tinalo ang mga Wildcats ni Amelia at pumunta ng per diem. Kung saan naruroon si Ghislaine, lagi rin naruroon itong si Gillian, dahil ito ang kanang kamay ng ating bida. Hindi man kasing lakas ni Ghislaine pero tapat, malakas, at tunay na mapagkakatiwalaan ng ating bida. Tanda rin niya ang mga sandali na pumasok sila ng sama-sama sa Forest of Beasts. Isa ito sa hindi niya makakalimutang sandali kung paano nila ito nilamapasan. Dahil dito rin nabuo ang samahan nila Belinda at Kaur, ang tatlong pangunahing lakas ng ating bida, na ngayon ay mukhang mababawasan na ng isa, dahil hindi kinaya mag-isa ni Gillian na harapin ang puwersa ni Harold, wala si Kaur at Belinda. Basta magkakasama sila nila Ghislaine, Kaur at Belinda, walang imposibleng laban ang hindi nila nagagawang lampasan, basta sama-sama, lahat nagagawa nila. Ang kanyang bagong tahanan, ang per diem at Fenris, ito ay isang masayang karanasan na napagdaanan ni Gillian. Heto ang kanyang naging tunay na pamilya ngayon, isang pamilya na walang iwanan, kaya lang hindi umayon sa kanila ang tadhana, hindi nila nagawang lumaban ng sama-sama, kaya ang larawang ito ay mababawasan na ata ng isa. Sumagi rin sa isipan ni Gillian noong natalo siya ni Victor sa laban, kung hindi dumating ang ating bida tiyak patay na siya ng mga sandaling iyon. Kaya lang ang kwento noon ay hindi nakatulad ng kwento ngayon, kung noon ay nagawa nilang umuwi ng per diem ng ating bida na parehas na buhay, sugatan pero magkayakap na dala ang tagumpay, ngayon ay siya lang ang mag-isang unang mamaalam. Rachel ay anak ko, sabi ni Gillian, na walang kaalam-alam ang batang ito na ang kanyang ama ay nag-aagaw buhay na ngayon, na posibleng hindi na niya makita ito. Naalala rin ni Gillian ang mga sandali bago umalis ang ating bida at pumunta sa misyon nito sa ibang kaharian. Sabi ni Ghislaine rito, Gillian, ikaw ang pinaka-pinagkakatiwalaan ko ng lubos Gillian, ikaw na muna ang bahala sa Fenris, sabi nito kay Tatang. Dito ay durog na durog ang puso ni Tatang Gillian, sobra siyang nalulungkot, iyon ay dahil nabigo niya ang ating bida. Kamahalan ko, sana mapatawad po ninyo ako, hindi ko nagawang protektahan ang Fenris, sabi nito, na unti-unti na ngayong pamipikit ang kanyang mga mata. Kaya lang sa mga sandaling mamamatay na ito, isang tinig ang tumawag sa kanya, Gillian, tinig ng boses, na may isang nilalang ang dumating na kitang-kita niya ngayon sa kanyang. Sabi ni Gillian, kamahalan. Tanong nito ng mahina, hindi rin niya maaninag ito ng maigi, iyon ay dahil nanlalabo na ang kanyang mga mata, hindi man makalaban ngayon si Gillian, dumating naman ngayon ang isa big free nanograms ating bida. Ayun na nga, naririto na ngayon si Kaur, ang isa sa big free nanograms ating bida ay dumating na mula pa sa napakalayong kaharian. Sabi nito, patalihin mo ang iyong dignidad sa harap ng iyong mga kasamahan, bumangon ka dyan, seryosong sabi nito, ganito ang kanyang sinabi, iyon ay dahil ito rin ang sinabi ni Gillian sa kanya noong tinalo siya ni Lucas. Salamat Kaur sa iyong pagdating, iligtas mo ang buong Fenris, sapat na kaya ang pagbabago sa lakas ni Caro para baliktarin ang labang ito. Tatang Gillian, pakiusap ko huwag mong ipipikit ang iyong mata, paparatin na si Ghislaine, mabuhay ka parang awa mo na. Abangan, kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-subscribe, mag-like o mag-comment, makakatulong po ito ng malaki sa paglago ng channel, at makapagbigay pa ng magagandang kwento. Salamat.